Blessed be the name of the Lord, for from everlasting to everlasting, you are God. It is to praise you, it is to bless you, it is to glorify you, to honor you. Hallelujah to the living God. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa QICM sa Doha at ang mga Reyes Dizon families nandyan pa rin sa Doha. At sa lahat po ng na i-forward ang pag-aaral na ito at kayo ay patuloy na nakikipag-aral sa amin. Salamat po sa inyong oras na ginugugol. Welcome po ang bawat isa na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Mapurihin at maparangalan ang pangalan niya. Tayo po ay manalangin. Ninanais namin na ikaw ay pasalamatan, parangalan, dakilain sa aming buhay. Marami pong salamat, aming Diyos Ama, makalalapit kami sa iyo. Salamat po sa inyong pag-aaruga sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala na binibigay ninyo. Bawat hininga namin ay galing sa inyo. Kaya nga sa lahat ng bagay, pararangalan ka namin, papupurihan. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kayo po may taas at mapurihan. Ang banal na Espiritu magpaunawa nito sa amin. Purihin ka at luwalhatiin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, tagapagligtas at manunubos. Amen. Amen. Good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan po. So, kahapon po ay ating pinag-aralan. Mag-refresh po tayo ng konti. Alam natin na ang halimbawa natin ng pagpapakasakit at mga pagsubok sa buhay ni Apostol Pablo, tagasunod ng Panginoong Kristo. At talagang makikita natin yung apoy at init niya sa Panginoon hanggang sa huling panahon ng kanyang buhay. Naging matatag siya sa kabila ng mga dinaanan niya na super hirap, ika nga. Siya'y nabilanggo dahil sa siya isang tagasunod ng Panginoong Kristo. Pero sa pamamagitan nun, mabuti ang napangyari. Mas tumapang ang iba na sila ay mangaral, magturo, at nagpatatag sa mga pananampalataya ng mga nasa labas ng piitan o kulungan. Kaya lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan na itong ipinaglalabang ito ni Apostol Pablo ay totoo at marapat na pakinggan ng mga tao. Tapos pinag-aralan din natin sa personal namang buhay. Yun ay si Pablo sa kanyang katatagan sa pananampalataya na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at nangaral at nagturo at ginawang lahat ng kanyang makakaya sa patnubay ng banal na Espiritu. Si Job naman, si Job, ano ang naging attitude niya, anong naging saloobin niya sa naging pagpapasakit na ipinakita niya. Makikita natin na siya'y nagdalamhati sa lahat ng bagay na nawala sa kanya, pero nagpatira pa rin siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Kaya nga po, tayo rin, sabi doon po sa Gawa, 5, ito naman ang mga apostol na sila man ay pinahirapan at pinagsabihang huwag mangangaral. Nagagalak pa sila. Sabi nila, purihin ng Panginoon. Itong sinasabi ng ating Panginoon Kristo. So hindi sila natinag kahit na sila ay ikinulong din. Kaya si Esteban, siya'y nanalangin sa kabila ng siya'y pinagbabato hanggang mamatay. Gumawa sila ng maling kwento para sa kanya. Pero sa kabila nun, nagpatawad siya bago siya nalagutan ng hininga. Sabi niya, patawarin mo po sila. Katulad po ng ating Panginoon Kristo na nagpatawad sa lahat ng mga tao. Father, forgive them. So, nagpatawad siya. So, yan po ay isang magandang bagay sa kabila ng mga ginagawa nila o nararanasan natin. Kaya si Pablo man, nagtiis siya. Kaya marami pong halimbawa sa Biblia na mga pagkukunan natin na hindi lamang tayo ang nagtitiis o nagkakaroon ng pagsubok, kundi lahat ay dumadaan sa pagsubok. So,
kung ang mga problema, anong magiging tugon natin, anong magiging saloobin natin, ito ba'y magiging tagumpay o ito ay magiging pagkatalo sa atin. Kaya po, sana po huwag tayong talunin ng mga problema. Ibig sabihin, pagtagumpayan natin. Hindi ang problemang magpapatalo sa atin. Hindi tayo magpapatalo sa problema. Mas malaki ang ating Diyos. Kaya ng ating Diyos na gawin ang anumang bagay. Subalit kapag pinapahintulot niya, mayroon siyang biyaya at kalakasang ibibigay sa atin para hindi tayo sumuko. Ngayon pong umaga, ay dito tayo sa Psalm 106, awit 106. Tignan niyo po, ano naman ang nangyari sa mga Israelita nung sila ay nasubukan sa ilang. Tignan niyo po. Basahin natin Psalm 106, awit 106 verses 13 to 15. Awit 106 verses 13 to 15. Parang ningas kugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila, sinubok ang Diyos. Ang hiniling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit. Ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Ito pong Psalm 106 o awit 106, ito yung inaalala yung naging karanasan ng buong bansang Israel sa kanilang pag-alis sa Ehipto tungo sa lupang pangako. Subalit sila'y nagtagal sa ilang for 40 years ng equivalent. Nung una, madali lang sana makadating doon, pero hindi sila pinadaan doon ng Panginoon. Kailangan mo nang makilala nila kung sino ang Diyos. Kailangan mo nang sumunod sila sa Panginoon, sa kanyang mga panukala. Kaya ang una nilang pinuntahan ay ang Mount Sinai upang doon sabihin ng Panginoon ang pakikipagkasundo niya sa buong bansa. Subalit habang nandun pa lang si Moises sa taas, nagkasala ng mga tao at gumawa na sila ng ibang Diyos-Diyosan pagkatapos nilang sumang-ayon na ang Diyos lamang ang kanilang sasambahin. So throughout their journey, lahat po ng mga matitigas ang ulo, ika nga. Tignan niyo po, no? Ang Panginoon ng Diyos ang siyang binagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang kailangan. Pero ano ang naging tugon nila? Ano ang naging resulta nito sa kanilang buhay? Ang pagsubok sa kanila, anong naging resulta? Imbes na sila'y sumunod sa Panginoon, ginawa nila ang gusto nila. So yun po ay maling tugon. Basahin natin uli. Parang ningas kugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Ibig sabihin, yung lahat ng biyaya at pagpapala, mga himala, lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanila, madali silang makalimot. Nakakalimutan nila kaagad yun. Nilimot nila, sabi. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung kung anong magustuhan nila, yun ang gagawin nila. Kahit na nga ba, nandun na ang Panginoon. Habang nasa ilang ang sariling hilig, ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Can you imagine po, kakalabanin mo, susubukin mo ang Diyos. Napakarami po mga pagkakataon na makikita natin na ang Diyos napakatyaga sa kanyang bayan. Ang pagtuturo, pagtityaga sa kanila. Subalit sila man ay dinisiplina din para maging masunurin sa Diyos. Ang hiniling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit, ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Ito po yung pagkakataon, sabi nila, kailangan naming makakain ng meat, ng hindi lamang yung mana. Pinagbigyan sila ng Panginoon. Subalit, marami sa kanila, sobrang pagkagutom nila dun sa bagay na yun, nangagkasakit pa sila, nangamatay pa, sabi. Kaya po, alam nyo,
Sa atin pong buhay, marami po tayong mapagkukunan sa Biblia ng mga halimbawa. Yung tama ang tugon, magalak ka, manalangin ka, ipanalangin mo yung mga may ginagawa sa iyo, o patigasin mo ang loob mo at gagawin mo yung gusto mo, lalaban ka, magagalit ka, makikipagtalastasan ka sa kanila. Hindi po tayo mananalo sa ganung bagay. Ang pagkapanalo natin ay ang pagtitiwala sa Diyos na kung ano man ang ating dinadaanan, may gagawin siyang mabuti sa lahat ng iyon. Manatili tayong malapit sa Panginoon sa kabila ng lahat ng bagay. Kaya sabi po, ano ang naging tugon na ipinakita ng mga Israelita? Sariling balangkas ang sinunod at kinalaban ang Diyos. Ngayon po, sa Bagong Tipan, lipat tayo sa Bagong Tipan. Nag-aaral po tayo. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verses 17 to 19. Romans chapter 12, verses 17 to 19. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Romans chapter 12, verses 17 to 19. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Basahin natin. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Ito na po. Kaya ganun ang karasan nila sa Lumang Tipan. Ito po ang sinasabi sa atin sa Bagong Tipan. Romans chapter 12, verses 17 to 19. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Yun po yung ganti, no? Ginawan ka ng masama, gagawa ka ng masama. Sabi, huwag. Hindi yun ang ating gagawin. Sinasabi na sa atin ng Biblia, itinuturo na ito sa atin. Sabi, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Yun po. Sisikapin natin. Hindi tayo makikilaban kahit kanino kung kinakalaban tayo. Maaaring kinonpronta man tayo, pero mahinahon tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi tayo ngipin sa ngipin, yung ganon. Hindi yung galit sa galit. Hindi po ganon ang sinabi ng salita ng Diyos sa atin. Sabi niya, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Di naman po sinabing hindi na natin mararanasan ng ganon. Pero hanggat maaari, mapayapa mong harapin ang mga tao na galit sa iyo o may sinabi o nagagalit dahil sa ikay mananampalataya sa maraming mga dahilan ng buhay. Sabi niya, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, naririto po, sabi ng Panginoon, kung tayo man ay nagkakaroon at dumadaan ng masusing pagsubok, at huwag tayong gaganti. Huwag yung masama sa masama. Huwag yung away sa away. Yung ganun. Huwag yung mga salita sa salita. Kung nagsasalita sila, kung ano-ano, ikaw din magsasalita ka. Sabi ng Panginoon, sa ganyang mga pagkakataon, manatili ang kapayapaan sa iyo. Hayaan mo ang Panginoon ang maghiganti para sa iyo, hindi ikaw. Sapagkat naririnig ng Diyos, nalalaman ng Diyos ang ginagawa nila laban sa iyo. Kaya nga, mahinahon mong harapin. Alam mo naman kung tama o mali ang mga sinasabi nila. Ang sabi ng Panginoon, manatili tayo na mahinahon, ipaghihiganti tayo ng Panginoon. Hindi na tayo ang kailangan maghiganti sa ating sarili. Kaya po maraming mga tao napapasubo sa mga iba't ibang mga bagay dahil sa damdamin, sa emosyon. Nauuna yung galit, nauuna yung sama ng loob, nauuna yung kung ano-anong mga emosyon natin. Bago natin gawin ang mga bagay yung mag-isip muna tayo, Lord, basta sa iyong isip, Lord, tulungan mo ko, ano pong gagawin ko, ano pong sasabihin ko. Panginoon, gabayan mo ko. Lagi ang paggabay ng Panginoon. Para sa ganon, makikita nila,
ririnig nila sa iyo na imbes na ikaw ay makikipag-away, makikipagtalastasan, makikipagsigawan, makikipagtaasan, hindi po tayo magtatagumpay sa ganong bagay. Ang sabi po ng Panginoon, huwag kang maghihiganti, siya ang maghihiganti para sa iyo. Sabi ng Panginoon, dito po, basahin natin uli, Romans 12:17-19. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat. Hindi lang isa, dalawa, hindi ka rin namimili kung kanino ka mabait o kanino ka hindi mabait. Sa lahat ng tao. Sabi ng Panginoon, ganun din ang pakikitungo mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, kahit saan. Lahat, sinabi sa lahat. Sabi doon, hanggat maaari makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Kaya nga sinabing huwag maghihiganti, may dahilan. Ang dahilan ay eto, verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayaw ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ngayon po, sa panahon ng social media, napakabilis na magbigay ng konklusyon ang mga tao. Mga kuro-kuro, napakabilis. Kung babasahin mo man ang kanilang mga sinasabi, hindi man nila naiintindihan ang lahat. Hindi man nila nakikita ang lahat. Hindi man nila naririnig lahat. Pero kapag may pagkakamali, sigurado may sasabihin at sasabihin. Ganyan po ang normal na tao at ganyan din ang udyok ng dito sa sanlibutan. Pero hindi na po tayo makasanlibutan. Hindi tayo nagre-react kaagad sa mga iyan. Imbes na tayo ay magalit, manalangin tayo, ilapit natin sa Panginoon ang mga sitwasyon. Kahit na gaano pa kalaki, mahabag tayo sa iba. Kasi ang favor po ng Panginoon ay nasa atin. Kaya kahabagin natin yung mga taong nagpapasobra ng kanilang mga salita. Lalo pong nakakasama yun. Ang salita ng Diyos ang makakapagpatigil ng lahat ng mga bagay na hindi mabuti. Kaya ang sasabihin ng ating bibig ay salita ng Diyos imbes na salita ng tao. Amen po. Meron po tayong kalasag, meron po tayong weapon. The Word of God is our weapon. Ang salita po ng Diyos ang ating ipinanglalaban, hindi po ang salita ng tao. Hindi tayo magtatagumpay kung salita lang natin, pero sa salita ng Diyos, magtatagumpay tayo. Ano mang mga bagay, salita ng Diyos ang sasabihin. Kaya nga po, nag-aaral tayo ng mabuti para sa ganon, maiwasan natin na tayo ay salita lang ng salita. Sarili lang natin yon. Kung salita ng Diyos ang sinasabi natin, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng kaayusan. Amen po. Kaya huwag gantihin ang masama ng masama sapagkat ang Diyos ang gaganti para sa inyo, para sa akin, para sa atin. Ngayon po, Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Ito po ang sinasabi, ito po ang huling talata natin ngayon. Yan, good morning, Sister Lenlen Manansala Dulo and Sister Maricel Gamulo Tolentino. Yan. Ito po. So, napag-aralan na natin ang awit 106 verses 13 to 15. Napag-aralan na natin Romans 12, 17 to 19. At ngayon, Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews chapter 12 verse 15. Ito po ang ating mababasa. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Tingnan niyo po, sabi sa atin, sinasabi sa atin, kung basahin po natin yung verse 14, Hebrews chapter 12 verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo
ang inyong kapwa. Yun po. Sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi niya, kailangan po tayo mamuhay ng may kabanalan. Kung hindi, hindi natin makikita ang Panginoon. Sabi po niya. Kaya ang kapamaraanan ng Diyos ang inuuna natin at siyang ating susundin sapagkat yun ang mas mabuti. Nakapagbibigay kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos at nakasusunod tayo sa mga panuntunin niya. Ngayon, sabi niya, pag-ingatan ninyong huwag talikdan ni naman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, meron ding mga taong bumibigay, ika nga. Pag hindi na nila makayanan ng mga pagsubok, kung ano-ano, ayaw nila sa Panginoon, they will walk out. Mag-walk out na sila sa Panginoon. Pero alam niyo po, ini-encourage tayo ng Scripture. Kahit na pa sunod-sunod pa nagiging mga pagsubok natin, o kung minsan hindi natin abot isipin, nakakahiya, o kung anumang mga bagay ang ipinaparatang sa atin, huwag po ang tao ang titingnan natin at huwag din po ang sitwasyon. Sa Panginoon tayo tumingin. Ang sabi niya, hindi tayo ang gaganti, ang Panginoon ang gaganti para sa atin. Ang sinabi po sa atin, pag-ingatan natin na huwag talikdan ang pag-ibig ng Diyos. Lalo ka pang lumapit sa Panginoon, the more problems you have, the more trials you undergo, lalo ka pang kumapit sa Panginoon, huwag kang bibitiw. Yun po ang encouragement ng Scripture sa atin. Tignan niyo po, sabi niya, ingatan ninyo, huwag sumama ang sino man sa inyo. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Yun po. Kung minsan po, syempre, pag nagkakaroon di pagkakasunduan, minsan magkakaroon pa ng mga usapin. At kung minsan, yung side na yon, meron siyang sasabihin. Ikaw, may side na yon, may sasabihin ka. Pagkatapos nun, lumalawak yun. Iba-iba na ang naging interpretasyon. Iba-iba na ang mga salita na lumabas. Magkagulo-gulo na. Kaya nga po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, do it the right way. Do it the holy way. Kapag may mga bagay na hindi tayo alam kung anong dapat natin gawin, manalangin tayo talaga. Lord, teach me. Turuan mo ako, Panginoon. Paano ko gawin ito? Paano ko harapin ito? With a sound mind. Ibig sabihin, hindi ka galit. Hindi ka nakahanda na para kang makikipaglaban. Yung ganun. Hindi. Ihanda mo yung kaisipan sa kapayapaan ng Diyos. We need the Holy Spirit with all this. Ang pag-ibig ng Diyos, lukuban tayo lagi. At lagi yun sa atin. Kasi lahat ng bagay na ating ginagawa ay because we love God and we love our fellow men. Yun lagi pong tatandaan natin. Kahit na anong talastasan yan, kahit na ano pang mga pagsubok na yan. We should always remember one thing. We love God. And because God has poured out His love upon us, we are able to love other people. Even if they are lovable, unlovable. Kahit na hindi sila kaibig-ibig, the Lord says He loves everyone. Ganon din po tayo. Ang approach natin lagi, paano natin susolusyonin yan, is the godly way, the holy way. Hindi yung nagkaroon ng pagsubok, may nagsaside sa iyo, may nagsaside sa kanya, maraming ganon. Hindi po. Marami po ang sinabi ng Panginoon dyan kung paano natin gagawin. Pero ang sinabi sa atin, huwag natin talikdan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat makapagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. Ngayon, kung tayo ay nagkaroon ng mga sagutan, mga hinanakitan, mga hindi pagkakaunawaan, lalawak pa yan kapag pinagbigyan natin ang ating sarili na magsalita tayo na magsalita. But if we keep quiet and we pray and ask the Lord to help us, alisin yung tension, alisin yung anumang bagay na hindi pagkakaunawaan, but ang kapayapaan ng Panginoon ilagay sa atin, ang kagalakan ng Panginoon, mapagtatagumpayan po natin yan. Kahit nagaano pa ang magiging pagsubok natin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, magpakabanal tayo. Do it the godly way, not the ungodly way. Maraming paraan ng tao, pero hindi po ang paraan ng tao magtatagumpay. Lagi ang paraan ng Diyos ang magtatagumpay. Kaya nga, tinuturoan tayo ng mabuti
para mamuhay ng matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ang tugon natin sa mga problema ay kailangan tagumpay, hindi ang pagkatalo. Hayaan mo na ang diablo ang matalo, pero tayo laging panalo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, hindi tayo makikipagbakbakan sa iba, hindi tayo makikipagtalastasan ng salita. We will never win. The Word of God is the winner. Ang lalabas sa bibig natin ng salita ng Diyos, praise the Lord, bless the Lord. Imbes na tayo ay magrereklamo, worship the Lord in the beauty of His holiness. Makikita niyo po, ano man tension yan, biglang mawawala yan. When we give praise and glory unto God. Amen po ba? Good morning, Sister Arlene Sarmiento. Ayan po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ang Diyos ng kaayusan. Alam po namin na sa mundong ito, araw-araw ay kailangan na ipapakita namin ang totoo, makatotohanang pamumuhay kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga, kailangan namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sapagkat dito sa mundo, marami talaga ang diablo at ang mga taong di mananampalataya. Kung minsan gagamitin yan sa amin. At kung minsan pati na rin ang aming mga mahal sa buhay gagamitin laban sa amin para kami ay manghina, para kami ay sumuko. Subalit ang sinasabi mo, Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Laging tumingin kay Hesukristo na siyang nagsimula at siyang magtatapos ng aming pananampalataya. Di kami matitinag kahit na ano pa. We believe in our hearts, we speak with our mouth, and stay, manatili sa pag-ibig ng Diyos at huwag tatalikod sa kapamaraanan ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Palilinawin mo ang aming kaisipan at damdamin. Ipadadamo mo sa amin ang kailangang pandama. Ipaiisip mo sa amin ang kailangang pag-iisip. Merong kababaang loob sa inyong harapan. Hindi lamang ang aming sarili, kundi iniisip din namin ang aming kapwa. Even if they are wrong or they are right, o kami ang mali, sino man, humility pa rin ang aming gagamitin. Lord, salamat po sa pagtutuwid niyo sa aming buhay. Salamat po sa pagpapaalala niyo na kayo pa rin ang maghahari at maghari ka sa mga sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat sa inyong tugon. Maraming salamat sa inyong patnubay. Maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang binibigay mo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin ang tagumpay galing sa Diyos. Tatag ng pananampalataya, huwag susuko sa anumang pagsubok, maging matibay sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Tanggapin ang mga biyaya ng kagalingan, ng kagalakan, kapayapaan. Ang biyaya ng Diyos ay umapaw sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, atin lahat ang mabubuting bagay galing sa Diyos. Sawayin ang hindi, manatili sa Panginoon, magpakailanman sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Sister Mariette Carlos, ayan din, good morning. Ayan. Marami pong salamat. I'll see you tomorrow. By God's grace po, we can wake up early at makapag-aral po tayo regularly. Kahit po napakalamig po ngayon dito. Saradong-sarado lang kami. At iinom muna ako ng mainit para mainitan ng konti. Pero it's really very cold po. God bless you. Bye for now. Jesus loves you. Remember that.